Hi guys! For today's video nga, isamahan nyo nga ako sa pagiging daplas ko. Hindi ko nga inaasahan itong mga pangyayari na ito dahil nawala talaga sa isip ko. Itong araw na nga ito ay gumising nga kami ni Kuya Kenzo ng maaga, gawa nga ngayon ang kanyang moving up sa kindergarten. Alas 5 pa nga lang ng madaling araw ay gumising na ako para naman masikaso itong si Kuya Kenzo at si Daddy nga ay manggagaling sa kanyang trabaho at dito na dumiretso. At dahil nga ako yung nag-attend sa graduation ni Kuya Kenzo, kaya naman pinicturean ko na lang silang dalawa at syempre kaming tatlong magkakasama. Habang undergoing nga ang mga pangyayari at moving up ni Kuya Kenzo, ay ito namang aking kapatid ay nag-chat na pumunta nga daw sila ng ospital. Abay ako naman ikinabahan. Sabay tanong ko nga sa kapatid ko, bakit ka ako kayo naandyan sa ospital? Anong ginagawa ninyo dyan? Abay sinungod nga daw niya si Papa sa ospital. Akala ko naman kung talagang emergency. At syempre, pag usapang emergency, hindi mo pwedeng baliwalain. Kaya naman, habang nasa moving up si Kuya Kenzo, ay biniling ko na kay Daddy at ako ngay rumatsado na papunta rito sa ospital. At nang ako ngay makarating ay nandito na nga sila't nakapila at ako na ngay nakipila na rin. Pinandidilatan ko nga ng mata itong aking kapatid dito at tinatanong ko bakit kinailangan i-chat mo pa ako. Alam mo namang nasa moving up ako ng aking anak. Minsan ko na lang ma-feel na maging nanay. Talaga namang instorbo mo pa. At dahil nga hindi itong kapatid ko nag-aasikaso kay Papa gawa ng siya ang may trabaho, sabi niya nga sa akin na may tuwawag kay Papa at siya may schedule nga na pumunta din eh. At dito ko na nga naalala na oo nga pala si Papa ay may check-up sa kanyang pistula ngayong araw. Nawala na nga talaga yun sa isipan ko gawa ng sa busy ang aking utak na graduation ng aking anak kinabukasan talaga naman. Dito sa part na nga ito binibiro ko yung aking tatay na nagmukha nga akong da-flash dahil kanina nasa graduation lang ako ngayon ay kasama ko na siya. At matapos nga ang 2 oras na paghihintay kay Doc, ito nga dumating na at mauumpisa na ang check-up kay Papa. Ay talaga naman. Kami nga yung kaunahan sa pila at pumunta nga sila dito ng maaga. Ay naku, Diyos ko Lord, salamat naman. At nung unang punta nga namin dito, sabi ni Doc ay baka hindi pwedeng kabitan ng pistola si Papa nang dahil sa wala at maliliit ang ugat. Pero wag ka, nung nakabit yung kanyang pistola, ay talaga namang himalang gumagana daw sabi ni Doc. O di ba good news? Grabe nung narinig ko yung balita na sinabi ni Doc na talaga naman pwede nang gamitin yung pistola ni Papa. At sa May 15 ay babalik kami ulit sa kanya para bigyan niya kami ng clearance na pwede nang gamitin ang pistola ni Papa. At maraming salamat nga kay Nanay Ging na aming kapatid na nagpadala ng panglagay ng pistola ni Papa. Ayan, ang tagal din naming napag-ipunan yung pagpapakabit ng pistola ni Papa ay talaga namang hindi namin maipon-ipon yung halagang 33,000. Oh my goodness, saan namin sulok ng bulsa yun mapupulot. Buti nga lang talaga ay napadala sa amin si ate. Ay naku, Diyos ko Lord, kung mapatanong nyo nga, ay nakailang buwang pila kami sa ospital na public hospital doon sa Maynila, ay hindi ko na i-mention, di ba? Ang hirap talagang lumapit lalo na kapag wala kang pera, mga dabahon, sobrang hirap. Biruin mo 3 buwan kaming nagpalipat-lipat ng ospital at kakapila para makalibre nga dito sa pistola ni Papa at hindi nga namin kinakaya. Ay talagang hindi kami pinalad. Kaya naman doon sa mga taong nagsasabi sa akin ang OA ko, trying hard ako, wala naman pala pera, hindi naman pala afford magpa-ospital ng private, kesyo trying hard ng ano kung ano-ano, eche-eche borecheng ginagawa ko sa papa ko, hindi naman pala kaya at walang pera. Naku, wag naman po kayong ganyan. Tao lang ho kami na naghahabol ng buhay ng isang tao din, ng isang mahal naming papa. Wag kayong ganyan, wag kayong masyadong mag-judge agad-agad. Kung hindi nyo alam ang pinagdadaanan, hindi nyo alam na nakakasakit na kayo ng tao. Yang pera kasi guys, kinikita yan. Pero yung buhay ng isang tao kapag nawala, hindi na maibabalik. Kaya wag na wag yung panghihinayangan yung pera. Yes, oo, importante ang pera. Pero para sa akin, mas importante ang aming papa. Sana'y mabuhay pa at nananalangin na sana'y bigyan pa ng mas mahabang buhay dahil matagal kaming nawalay sa kanya. Gusto namin siyang makasama ng matagal habang nabubuhay pa siya. At ito na nga yung sinasabi kong naging the-flash ako. Biruin nyo, galing ako sa graduation, nag-attend ng graduation, napunta sa ospital hanggang sa dumiretso kami dito sa dialysis center ni Papa at may salang din pala siya. Akalain nyo yun? Hindi birong maging anak at hindi rin birong maging tagabantay ng may sakit. Inip na nga rin ako kaya naman TikTok muna kami nitong kapatid ko. Namang walang vibe pero home lang sa aming baseball. Habang dala namin dito syrup malamig Paul. Hindi ka kagandahan, hindi ka pang sosyal. Sige malamig, ang ganda mo sa akin. Nagsusulit sa sa'yo ako sa big, hindi ka magpapalik. A few moments later. Oh no! Siya, kainaman, inantok na pagkatapos
At makalipas nga ang mahabang oras na paghihintay sa labas ay puwes kami naman ang susunod na isasala. Thank you po, thank you Lord. At ayan na nga't nagtatanggal na ng sapatos si Papa at ayaw nga daw niyang iangat dito sa kanyang upuan. At bago nga ang lahat, pinagpahinga nga si Papa dito bago nga siya bipihin. Naku guys, hindi ko lang alam sa ibang nepro o sa ibang dialysis center pero dito po sa dialysis center ni Papa ay talaga namang magiging kampante kang iiwan mo ang iyong pasyente. At talaga namang naaalagaan sila ng maayos at nag-check sila ng maayos. At hindi lang po isa kundi dalawang nurses ang nag-aasikaso sa isang pasyente. Dito nga sa part na ito ay nililinis po yung sugat ni Papa. Ayan, tinatanggal po muna nila yung benda na nilagay nila nung last dialysis ni Papa. At ito nga si Madam Nurse ay bago nga lang po pala dito sa Nepro, kaya pala hindi ko siya namumukhaan. At aminin ko naman ay minsan ko nga lang samahan ito si Papa at mas gusto nga niyang mag-isa. At ganito nga yung itsura ng kanyang IG access sa liig. Diyos ko po, nakakatakot tignan. O 'di ba kung ganyan ang makikita mo talagang matatakot ka. Mas maganda na nga lang may nakalagay na benda o may nakalagay na mga tabing-tabing sa kanyang liig at hindi ka talaga matatakot. At ito naman nga si kuyang nurse ay siya naman ang naglinis ng pistulang pinag-operahan ni Papa. Ayan, tulong nga silang dalawa dito. Talaga naman nakakatuwa pagmasdan. Alagang-alagang aming Papa. Hindi pa nga kami nakaka-experience sa ibang dialysis center, hindi ko alam kung ganito din sila mag-alaga sa isang pasyente. Tignan niyo naman, talaga namang kampanteng-kampante niyong iiwanan ang inyong pasyente at babalikan yung safe na safe. Kahit wala nga silang kasama, ay updated naman kami sa mga nangyayari sa aming Papa. May GC nga itong aming NephroPlus na kasama doon ang mga pasyente at yung mga bantay. Pero sana talaga guys, no, lahat sana ng dialysis center ay ganito sila mag-alaga ng pasyente. Ang matatakot ka na lang talaga at ang kinatatakot ko dito 'pag akong kasama ni Papa ay yung tipong binobomba na yung access ni Papa, yung para bagang maging okey yung daloy ng dugo ni Papa, papasok at palabas kaya kinakailangang bombahin. Dito nga sa part na ito ay may bubbles-bubbles ng water itong dialyzer ni Papa kaya naman kinailangan nilang baliktarin para bumalik yung mga bubbles doon sa sa pinakaunang ano ng hose kaya gano'n ang ginawa nila. Kung makikita niyo, mapapansin niyo yung isang hose ay hindi pa gano'n kapula yung labas ng dugo. Bago nga lang itong dialyzer ni Papa dito kaya naman sana ay walang maging problema. Minsan kasi 'pag bago yung dialyzer ay nahihirapan siyang huminga at minsan bumababa yung kanyang hemoglobin. Nagiging high po siya kapagka bago yung dialyzer. Sabi niya mas masakit daw sa dibdib kapag bago, hindi ko alam bakit. Sa sobrang sipag nga nito ni Madam Nurse ay siguro hindi na niya napansin na madumi na yung kanyang damit. Bago nga lang siya dito sa Nepro guys, kaya naman talagang naninibago ako. Madalas kasi mag-asikaso kay Papa ay si Ma'am Honey at gustong-gusto nga ni Papang inaasikaso siya ni Nurse Henny. Gawa ng yung alam niyo yung access ni Papa kapagka inaayos, itinutupi, abay talaga namang komportable-komportable daw siya. Oh, 'di ba may favoritism na rin si Papa at dito nga sa part na ito kakasalang na nga niya at all set na nga siya binibilang niya kung anong oras siya makakauwi. 2:30 na nga siyang nakasalang dito at malamang 7:00 na 'tong makakauwi. Dito nga sa part na ito ay nagpapaalam na kami na uuwi muna at makapagsaglit ng idlip, abay 7:00 pa ang uwi mo. Sayang naman kasi yung 4 na oras na katunganga diyan sa labas ng dialysis center kung kami ay nakauwi abay nakaidlip pa. Eh, dito nga ay lumabas nga kami magkapatid at magre-relax muna ng konti, mag-a-unwind muna ng konti bago uuwi. At panigurado pagdating ng bahay sigawan ng mga batang iyong maririnig kaya dito na muna tayo ng saglit. Napasarap nga ang tulog kaya naman ang sumundo kay Papa ay ang aking bunsong kapatid at ito na nga, tudayabang ang person dahil binilhan ko nga siya dito ng sunglass. So yun lang, thank you for watching.